nagulat ka, nagising ka, at tinanong mo sa akin, eh, ituturo ko ito to. Kasi kung ituturo ko agad sa iyo, eh, ang hilig mong ka, puro ganyan eh. Iintindihin mo ba ako? Di ba hindi? Kaya kung sumadya sa akin, ang sadya mo, anting-anting eh, depensa, kaligtasan. O di, kung ano yung sadya mo, ituturo ko sa iyo. Pero kung punta mo rito, katay ka, gusto kong matuto ng kaliwanagan. Kung paano pumaligtas ang kaluluwa sa impyerno. Yun, maganda yun. Hindi na tayo dadaan dyan, dedirekta na tayo sa Bible. Kasi ganito yun. Hindi ako pwedeng magturo na yung agos ng tubig, sasalungat ako. Sasagasaan ako noon. Kaya sasabay din ako sa agos ng tubig. Kung baka sa isang taong nasenggo, no, na may dikta sa akin na kailangan eh makapagsisi sa Diyos na to, makikipag-inuman naman. Kung sa inuman, di ba may yabangan, sa akin naman iba, aaralan kita. Pag-alalabas yung mga sikreto, mga gano'n. Oo, kasi ganito yun eh. May mga bagay, tignan mo, sa Bible naman nakasulat eh. Ang mga lahi ng demonyo, nag-aan yung banal, mga tupa, nag-aan yung tupa. Ibig sabihin, mga nakapang-Amerikano pa yan. Di kotse pa yan, pero Bible ang hawak ha. Yan namang lingkod ng Diyos, kita mo lalakad lang, mahirap lang. Pero siya, lingkod ng Diyos. Minsan makikita mo sa kanya, nanginginom, kita mo yung mga anting-anting din. Pero pag nakilala mo, aaralan ka. Diba? Kasi yun, hindi agad yan pwedeng magpakita na siya mismo yung sugo ng Diyos. Maraming papatay. Di ba lahat yung sinumurot ang pinagpapatay? O, diba? Kagaya ni Bayani Casimiro, iba ano yun, artista pala yun. Hindi pala bayani, ano pala artista. Yung mga bayanin pinagpapatay, tulad ni Rizal, bakit ba siya pinatay? Sabi miyembro ng katipunan. Sa totoo lang, kaya pinapatay siya dahil nalaman niya tunay na pangalan ng Diyos. At nalaman niya ang katotohanan dahil gawa doon sa Biblia. Di ba sa luneta may hawak sa libro? Hindi libro yun, Bible yun. Natuklasan niya sa nung Biblia na nung makita ng mga pare, kasi noong unang panahon, hindi bawal kang magbasa niyan. Yun na ikinaso sa kanya. Mga pari lang po ang alam. Mga paring Praile Castilla, bawal magbasa ng mga pare lang pwedeng bumasa niyan. Bawal sa mga Indio. Ay nakita ng mga na binabasa niya yun. Kaya yun ang idano sa kanya, ikinaso. Kaya nga pare din ba ang sa kanya, tawag dito, yung tawag dito nagreklamo. Mga pare nagreklamo laban sa kanya, hindi naman mga tao. Yung mga sabi natin yan, yung membro ng katipunan, hindi naman ganoon. Mga paring Praile ang nagpaano sa kanya, ipapatay siya. Kasi nakita nga nila nagpapasa ng Bible, yun tunay na buhay niya. Hindi siya may sabing membro ng katipunan, kundi nakita ng mga pare na nagbasa na ng Bible. O ngayon, ito sorkati ko na, nagmamadali ka ba? Hindi naman. Meron ako dyan, libreta ng Credo Sanctorum. Ang Credo Sanctorum, ang yan, magandang gamit yan. Lahat na nang hinahanap ko, naroon niya sa libreta na yan. Kaya nga lang, didirektahin na rin kita. May kamahalan lang siya. Baka mabigatan ka. So, diba? May kamahalan siya. Ngayon, yan naman, ituturo ko siya lahat ng sikreto. Kasi gamit din niya ng isang general dito sa Cavite. Isa-isa gamit niya. Kaya nga nagulat nga yung general na yun nung buhay pa. Bakit daw ako meron nun? Eh, meron din siya nun. Kaya naman kami nagkakilala nun, yung isang pagpari kong pulis, bodyguard niya, pinatawag ako. Pinakita sa akin ng general yung mga gamit. Sinabi ko, hindi nagulat siya, bakit daw alam ko lahat, mga gamit niya. Sabi ko,
Sir, yung mga gamit nyo, saan ba kayo nagpupunta? Di ba sa Banahaw o may mga pinupunta daw, sir? Mga gamit nyo, meron ako yan. Nung malaman niya totoo, na iisa lang naman pinanggalingan, tapos tinuro ko pa sa kanya mga sikreto. Kasi yung ibang sikreto hindi niya alam. Tsaka dyan, si Remulla, isa rin gamit ni Remulla yan, yung libritan niya. Baka magulat ka. Isa sa iningatan ni Remulla, libreta, yan, Credo Sang Toro. Isa sa gamit niya yan. Di ba pag nakikipagkamay siya sa mga tao, yung sa eleksyon, di ba mga tao nakakakay niya? Kasi may tatlong salita ron na S. Pag inipo sa kamay mo, nakipagkamay ka. Tsaka pag naman may gulo, may ano, pag binanggit mo yun, ano siya tao. Kasi sinukuan niya. Oo, saka sinukuan yung orasyon na yun. Tatlong salita lang yung tatlong S. Yung Credo Sang Toro na yan, 34 kapangyarihan. Iba-iba, may sa bala, meron sa patali, meron sa pagkalalaki, meron din sa, ay, alam mo gano'n, Coca-Cola body. Ah, chicks, o meron din yan. Kita mo sila, di ba, maraming babae sila, yung mga tao na yan. Kasi, yung libreto na yan, maraming dalang orasyon yan. Puro pang-depend sa lahat. Lalagay mo na siya sa plastic para hindi mabasa. Tapos, pag nalagay mo sa plastic, meron kang balat na, balat na pitaka. Pwede mo ikwintas, pwede mo rin naman nasa bulsa lang. Kahit mabasa yung Balit ng puto. sabong test ulit. Taga saan po talaga kayo? Quezon, Quezon. Banahaw. Dito ang mga libreta. O, ito yung sinasabi ko yung libreta. Yan ang Credo Sang Toro. Ito naman, OX to. Ito, San Benito. Oo, libreta na San Benito to. Ito mga libreta ng Pitong Arkanghel. Yung libreta ni Kapitan Ingo, yung kumakain ng bala. Ba't po yung ibang wala akong alam? Ang buhay na salita lang yung ginagamit. Ang buhay na salita, alam mo, galing sa librong buhay yun. Yan yung may mga libreta silang buhay na nakuha sa mga bukal. Diba? Ngayon, ang pagkakaiba lang nun, mga buhay. Yan naman bubuhayin mo. Pero, magkaiba yun. Binuhay mo yan, ayaw sa iyong hinga. Yun naman, buhay na talaga siya galing sa engkanto. Pero pag sinabuhay mo sila ng asin, tinaga mo, binaril mo, kap, patay sila. O siyempre, siya ba't ako tayong kanto? Di ba sa asin? O, galing gamit to, libre itong buhay. Pag sinabuyan ka ngayon ng isang dakot na bigas, isang dakot na asin, sabay binanata ka, asan ka? Yun ang panumpa doon eh. Magaling kasi buhay. O, di ba? Ngayon, yan naman iba. Pinag-arapan mo siyang dasalin dahil binuhay mo dahil sa hinga mo. Hindi siya nabuhay dahil sa engkanto, hindi siya nabuhay dahil sa espiritu. Nabuhay siya dahil sa hinga mo. Ngayon, pag diniskomunyon ka, hindi ka madidiskumunyon. Hindi ka matitigil ko kasi yung kapangyarihan yan, ikaw mismo yung hinga mo, yung orasyon mo. Paano nagkaroon po ng kapangyarihan yung Bata ka pa nga talaga, hindi mo alam. Ganito yan. Binuhay ng Diyos ang tao bilang isang alabok o putik, di ba? Pinormahan niya. Putik. Ha? Hiningahan niya. Kaya nabuhay. Kuha mo. Hiningahan ng Diyos yun eh, yung putik ng itsurang figurang tao. Yung hiningahan niya yan, di ba, naging tao. Nabuhay. Di ba? Tumayo. Eh, yung hinga mo, saan galing yan? Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na kaya ka naging tao doon gawa sa 4 na elemento, bali 5 elemento yan.
Ang ibinigay ng Diyos sa iyo ng kapangyarihan, 5 elemento. Ano-ano yung 5 elemento na yan? Bubuya. Oo, hangin, tubig, apoy, lupa. O, ano yung panlima? Espiritu mo. O, yan, 5 elemento yan. Ngayon, paano kami naging 4 na elemento? May hangin, tubig, apoy, lupa. Di ba ang tao lupa? Ba't ka umihinga? Di ba hangin yan? No. Ang katawan mo may tubig. Di ba? O, tubig yan. Ang katawan mo mainit. Yan ang apoy. Ngayon ang katawan mo may espiritu. O, yan yung 5 elements sa tao. Hindi tinuturo yan, di ba? Yung mga mag-aantay. Ako nagtuturo kahit sa tayo mapupunta siya, puro shortcut, pero marami ka matututunan sa akin. Ngayon, ganito yan. Mas maganda pa yung ganyan, wag yung ganito. Pwede ka rin gumamit ng ganito, yung nasa tama. Pero wag mong halikan. Paano po ba ito? Hindi po ba siya ma-isa? Yung Credo Sanctorum, lahat ng umawak niyan, mayaman. Si Remulla, ano ba nakita mo sa kay Remulla? Yung malaking angkat. O yung general na sinasabi ko siya, paputang naik, yung malaking kay general. Nakalimutan ko yung general, ganyan din ang gamit. Ngayon, ganito yun. Ako nga gusto pangarap kong maging milyonaryo eh. Pangarap kong maging mayaman. Ano sabi sa akin ng mga, ang tawag dito, yung medium. Tatay Ricardo, pag ikaw yumaman, wala nang tutulong sa tao. Nakukuha mo ibig ko sabihin. Kasi mataas ka na. Mataas na yung... Eh, yung pangarap ko nga sa buhay, yumaman eh. Eh, kaso mo may mission ako sa lupa na tumulong sa mga tao. Paano kung magagawa yun kung mayaman na ako? Papangarapin ko pa ba tumulong, mayaman na ako eh. Di ba? Ito. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, ayaw niyang yumayaman niya. Ano na sa buhay, yung makaraw sa buhay. Kasi yung yaman na iniipon mo, hindi yung dito sa sanglibutan. Yung po sa akin, makakain lang. Hindi yung sa sanglibutan ng kaya, ang inaano ng Diyos sa atin eh. Gusto niya yung kayamanang iniipon natin, yung pagtulong sa kapwa. Yun ang kayamanan, na hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nananakaw. Ngayon, kung mag-iipon tayo ng mga gintong pera, papasokin tayo ng mga nanakaw. Tsaka nabubulok yung pera. Tsaka yung ginto na nakawin niya, di ba? No. Hindi ka makapasok sa karan ng Diyos. Kasi yun ang ginawa mong kayamanan eh, yung sa sanlibutan eh. Ngayon, kung ang kukunin mong kayamanan eh, sa Kanya, paano yun? Eh, wala naman talagang kayamanan. Ibig sabihin, yung pagtulong sa kapwa, yun ang kayamanan, ini-impok mo sa Kanya. O, di ba? Nasa Bible yun, nakasulat yun eh. Kung gangad kayo ng kayamanan na impokin nyo yung tungkol sa kautosan ng Diyos na tumulong kayo sa inyong kapwa, yun ang kayamanan ini-impok mo, iniipon mo. Pero kung ang kayamanan mo ay pasang libutan lang, ay hindi naman tayo isang libutan. Hindi tayo isang libutan. Yung mga inirang Diyos, hindi mga tayo isang libutan. Sa paraiso yan dadali. Hindi dito. Itong lupa, impyerno ito. Ito ay impyerno, itong lupa. Sino ba nagmamayari dito ang Diyos? Si Ingitero. Ang Diyos natin, dalawa kasi ang Diyos natin eh. Ang Diyos natin seloso. Si Satanas, Ingitero. Ngayon, ulitin ko ang Diyos natin, seloso. Eh, Diyos mo to. Matutuwa ba siya magagalit? Diba sa unang kautusan nakasulat, huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat ang Diyos natin ay mapanibubuin. Saan?